Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ian Terry. Shoutout kay Ian Chris Terry. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa tuktok ng bundok, dahan-daang tumaas ang usok. Dahil sa hangin, naaamoy ng mga tao ang amoy ng karne. Fuck his mother, nagluluto si Hansan. Hindi napigilan ni Fuchan na magsimulang mag-spray ng diretso. Ang dalawang hukbo ng kanyang ina ay nasa digmaan. Nasa state of crisis pa rin siya. Ayaw niyang mamuhay ng miserable. Siya, umalis pa sa langit para magluto nito. May sakit ka ba? He's such a dog. She really don't know the hatred of national subjugation. She even cooks for me at this time. Yeshijun fumed. His mother, help heaven, lead a team to attack him right away. Laban talaga to sa nanay niya. Gutom pa rin ako. Ang galing niya. Nagluto siya ng pagkain para sa nanay niya. Damn, roast meat pa yan. Sumagot si Futian at magsisimula na sana, ngunit tumayo si Zuyanshua sa harapan niya. Bakit, Zuyanshua, gusto kong magpadala ng tropa. Pipigilan mo ba? Ngumuso si Yeshijun, huwag mong kalimutan na nasa kamay ko ang commander ng buong hukbo. Wala kang kwenta. Ang kutis ni Zuyanshua ay sobrang pangit. Simula nang dumating si Mingyu, naging magalang si Yeshijun sa kanya, kaya labis siyang nalungkot. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi lunukan ang kanyang galit at sabihin, ano ang kaayusan para sa iyo, Mr. Ye. Naturally, hindi nang ahas si Mr. Zhu na magtanong, anong ginagawa mo dito? Ang malamig na channel ng boses ni Yeshijun. Magsasalita na sana si Zuyanshua. Sa oras na ito, dahan-daang lumakad si Mingdayo, hiniling ko siyang lumapit at sabihin, pwede ba? Nang bumagsak ang mga salita, tumingin ang ulan kay Zuyan at sinabing, Lord Zhu, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Tumango si Zuyanshua. Ang daan patungo sa tuktok ng bundok ay binantayan ni Han Sanchen. Ang mga piling tao sa aming pag-atake sa himpapawid ay ikinalat din ni Han Sanchen. Ngayon, ang aming likuran ay napapalibutan ng isang malaking hukbo, at ang aming moral ay hindi masyadong maganda. Dahil ba talaga gutom si Aaron kaya nagsusunog siya ng apoy para magluto sa bundok? Bahagyang tumango si Mingyu, ibig mong sabihin, ang taong ito ay sadyang saktan ang ating moral. Naniniwala ang mga nasasakupan ko na mahirap atakihin ang tuktok ng bundok sa maikling panahon. Higit na panghihinaan ng loob ang mga sundalo. Minsan pa nga, iniisip nila na anumang oras ay may tinak sa likod nila. Walang mararamdaman, mabuti, sabi ni Zuyanshua. So, ibig sabihin ni Lord Zhu, may immature suggestion ang mga subordinate ko. Si Han Sanchen ay pwedeng magsunog ng apoy para magluto. Kaya rin natin. Dapat mas magaling tayo at mas mayaman kaysa sa kanya, sabi ni Zuyanshua. Yeshijun murmured, alam mong hindi mature ang proposal mo. Nagmamadali at marahang hinawakan ni Futian si Yeshijun at sinabihan siyang huwag magsalita ng marami. Nakinig pa rin siya sa sinabi ni Mingyu. Sige, utusan mo ang tropa na magsunog at magluto maliban sa mga pangunahing bantay. Tumango si Mingyu, mabuti rin. At least makakapagbigay ito ng mas maraming oras sa mga umaatake sa lungsod. Nagmadali si Zuyanshua na kumuha ng mga order, oo. Pagkatapos noon, pinatunog ni Zuyanshua ang natitirang busina. Malamig na sumagot si Yeshijun, just in time, magpahinga ka. Ililigtas ko ang problema ko. Pagkatapos ay naghanap siya ng isang malamig na lugar upang mahigan. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi lamang ang usok na kumukulot mula sa tuktok ng bundok, kundi pati na rin ang karne na niluto sa gilid ng burol. Mukhang may natututo sa iba. Kinuha ni Ivory ang inihaw na karne ng Aaron at tumawa.
Aaron disdained ng isang ngiti. 3,000, kung talunin natin sila sa oras na ito, mahuhuli ba sila? Ngumiti si Ningyu at sinabi, hayaan silang matuto mula sa amin. Siyempre, hindi sila handa na salakayin sila ngayon. Gayunpaman, ilan sa kanila ang maaari nating salakayin kasama ang 200,000 tropa, ito ay hindi gaanong kabuluhan, at mas mahirap na patayin sila at bumalik, umiling si Aaron at tumanggi, maraming panganib sa bundok, sa tuktok pa lang ng bundok, kung nais ni Hansan na umasa sa kanyang sarili upang labanan ang pag-atake ng napakaraming tao, ito ay isang panaginip, kung ganoon ay magtrabaho na lang tayo sa kanila, nag-alinlangan si Ningyu. Hindi ito pang matagalang plano, hanggang kailan natin sila makakasama, narinig ni Aaron ang kanyang sinabi, ngunit hindi nagsalita, matapos ibigay muli ang inihaw na karne sa 2 babae, komportable siyang humiga, huwag kang mag-alala, naghihintay ang mga pagkakataon, malapit na, mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. Pagkatapos ng hapunan, magpahinga muna kayong dalawa, at pagkatapos ay magpahinga ng sunod-sunod sa iba pang ambush site. Aaron, nag-aalala si Ningyu, ngayon. Shift rest. Oo, Aaron, kapos na tayo sa lakas ng tao. Kung kailangan nating magpahinga sa mga oras na ito, huwag mong sabihing biglang dagdagan ng iba ang pagsisikap na salakayin tayo. Kahit na normal na pag-atake, kaya natin, huwag mong pigilan. Sabi ni Ivory na may pag-aalala. Umiling si Hansan. Nagkaroon ng away sa labas. Plus kasama natin silang nagluluto ngayon. Hindi ba halata ang intensyon nila? Hanggat maaari ay nagsasayang sila ng oras sa atin. Ang layunin nila ay magbigay ng reinforcements pagkatapos ng digmaan. Nilinaw ng mga taong ito na dapat silang maging sigurado sa aming pag-atake. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi sila magmadali upang paigtingin ang kanilang pag-atake, ngunit hihinayin ito. Ito ay isang bihirang magandang oras upang magpahinga. Huwag kang maawa, go and have a good rest. After that, magkakaroon ng kasiyahan. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen at dahan-daang pumikit. Nagkatinginan sina Ivory at Ningyu at walang magawang ngumiti. Since 3,000 said, then do it. May sinabi si Ivory at lumingon sa kanyang posisyon. Tumanggaw si Ningyu at naglakad patungo sa tipong malukong. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na pinaalis ng garrison ng ilang lugar ang ilan sa kanilang mga bantay. Tuluyan nang humilik si Han Sando. Para sa kanya, hangin naman ang atake ng kabilang partido, hindi titigil ang palagiang pang-aasar sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang malawakang digmaan ay hindi na posible, ang mga taktika ng panliligalig ay hindi maiiwasan. Sa makatuwid, ang dapat gawin ni Han Sanchen ay samantalahin ang bawat pagkakataon at magpahinga hanggat maaari. Sa katunayan, tulad ng inaasahan ng Aaron, sa susunod na 12 oras, ang kabilang partido ay maglulunsad ng isang alon ng panliligalig halos bawat 10 minuto, lalo na sa himpapawid. Bagamat hindi ito magiging gaanong problema, mayroon itong kaisipan. Gayunpaman, ang usok ay nananatiling pareho, at ang pagkain ay tapos na. Gabi na naman. Ilang tent pa nga ang naitayo sa gilid ng bundok. Sa gitnang tent, nakaupo sa harap nila si Ye Shijun at isang grupo ng mga senior executive, puno ng iba't ibang delicacy. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mood ng mga tao ay hindi tumugma sa mga ito. Maliban na si Ye Shijun at ang ibang tao ay kumakain at umiinom, karamihan sa kanila ay puno ng kalungkutan. Ang katotohanan ay kahit ngayon, mahigit 10 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang kampanyang pagkubkob, ngunit hindi pa rin tumitigil ang peripheral artillery. Nangangahulugan ito na ang pagkubkob sa paligid ay hindi matagumpay na naipanalo. What the hell is going on outside? Napakahirap bang makakuha ng isang walang laman na lungsod na may 200,000 tropa? Hindi ko kayang labanan ito ng higit sa 10 oras. Not to mention 200,000 troops, even 10 of thousands of troops, it is absolutely easy. Ang nanay niya, sa tingin ko ay nagtatampo lang sila. Huwag mong kakalimutan na sa 100,000 na tropa, ang iba ay tropa ng pamilya Pei at ang iba ay base sa matandang angkan ng demonyo. Sa madaling salita, dapat iba ang isip nila kung hindi, sa aming angkan. Tama, ano ang pinunta ng pamilyang Pei dito? Sa huling pagsusuri, alam nating lahat na normal lang ang hindi magsumikap. Yung mga matandang pamilya ng demonyo, parang loyal sila sa atin,
Pero sa totoo lang, huwag kalimutan na ang daang demonyong palasyo at ang makalangit na palasyo ng demonyo ay matagal nang nagtaksil sa atin. Sa 3 palasyo at 4 na bulwagan, ang isa ay iniwan tayo, at ang natitirang 2 palasyo at 3 bulwagan ay maaaring hindi. Sumunod sa atin ng buong puso, ang isang grupo ng mga tao ay labis na nalulumbay na nahulaan nila. Si Mingyu at Zhou Yanshu ay nakaupo sa bulwagan ng walang sinasabi, bagaman hindi sila handang gumawa ng anumang hula tungkol sa kanilang mga nasasakupan sa panahon ng digmaan. Ang pagsusuri sa kasalukuyang alon ng mga tao ay hindi makatwiran, ito ay isang walang laman na lungsod na mahuhulog. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 10 oras ng pag-atake, walang nakuha, para sa kadahilan ng ito lamang, kahit sino ay kailangang mag-isip ng higit pa tungkol dito. Tumingin si Mingyu kay Zhu Yanshu at inaasahan ang kanyang opinyon, bahagyang tumugon si Zhu Yanshu, ngunit hindi nagsalita sandali, ang kapaligiran ng buong eksena ay nahulog sa isang patay na katahimikan para sa isang sandali, pinandilatan ni Ye Shijun si Fu Tian, na kumakain ng marami, natigilan si Fu Tian, mabilis niyang ibinaba ang kanyang pagkain, pinunasan ang kanyang bibig, ngumiti, at bumangon, sa aking palagay, ito ay isang pandaraya, sa sandaling matapos ang mga salita, ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Fu Tian. Storytelling channel sa YouTube. Manliligaw. Sumimangot si Zhu Yanshu, naguguluhan. Halos hindi pinansin at hinamak ni Zhu Yanshu si Ye Shijun, isang masungit at mapusok na bata, ngunit iginagalang pa rin niya si Fu Tian, isang lumang kwalifikasyon ng mas matandang henerasyon. Naturally, gaya ng sinabi ni Fu Tian, ipinagkaloob ito ni Zhu Yanshu. Ang laging sinasabi sa atin ni Peigo ay noong sinalakay nila ang lungsod, nakatagpo nila ang matiyagang sniper ng kaaway, ngunit alam nating lahat na ang lungsod ay isang walang laman na lungsod. Bakit magsisinungaling si Peigo? Kung alam mo na may isang tao sa pamilyang Pei na tumulong sa Aaron na salakayin ang ating lungsod, makakahanap ka ba ng ilang sagot sa kanyang kasinungalingan? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, agad na sumimangot ang isang tao. Maaaring may makasariling intensyon si Peigo, ngunit ang mga ulat ng digmaan ng ibang mga lumang pamilya ng demonyo ay pareho, na tila hindi malamang. Imposible talaga, pero paano ang biglaang pagtataksil sa palasyo ng demonyo at sa daang demonyong palasyo sa lungsod? Hanggang ngayon, hindi natin alam kung bakit bigla na lang nila tayong pinagtaksilan, tulad ng hindi natin iniisip na ang ibang matandang demonyong iyon, ipagkanulo tayo ng mga pamilya ngayon. Ang pagtulong sa matandang lalaki ay nangangahulugan na si Peigo ay malamang nakasama ni Han Sanchen. Kasabay nito, siya ay lihim na nakikipag-usap sa matandang angkan ng demonyo habang kami ay wala. Pagkatapos, ang mga taong ito ay nagkukunwari upang kami ay matrap ng Han Sanchen at mabuhay at mamatay ng mag-isa. Ito ay hindi imposible. Malamig na tumanggaw si Fu Tian. Nang marinig ito, hindi makapagsalita ang isang grupo ng mga tao. Kung ito ang kaso, ang mga ito ay katumbas ng pagiging isolated. Ito ay isang bawal ng mga strategist na mag-isip tungkol sa kanilang mga subordinate sa panahon ng digmaan. Nang makitang masama ang sitwasyon, nagmadali si Mingyu na ibuka ang kanyang bibig. Kakaiba ang itsura ni Fu Tian. Sa susunod na segundo ay bumalik siya sa normal at magalang na sinabi, "Hehe, ang aking mga nasasakupan ay nagsusuri lamang ng ilang mga potensyal na panganib at iniiwasan ang pinsala para sa lahat sa oras." Hindi sapat na maniwala, Elder Shen lang, kahit na ang kanyang mga salita ng pagtulong sa Elder ay talagang hindi komportable sa oras na ito, sa kabuuan, may katumbas na dahilan para sa kanya. Ito ay isang walang laman na lungsod, ngunit hindi ito maaaring salakayin ng mahabang panahon, ay talagang kainahinala. Oo. Dapat paghandaan ang lahat para sa pinakamasama. Bahagyang tumanggaw si Mingyu. Talagang nagdududa na dapat siyang mahulog sa lungsod. Lord Zhu, ano ang iyong opinyon? Bahagyang sumimangot si Zhu Yanshu. Sa katunayan, ang sinabi ni Fu Lao ay hindi makatwiran, ngunit ang sinabi ng Dragon Elder ay totoo din. I mean, baka si Peigo ay hindi tulad ng iniisip natin. Alam mo, si Han Sanchen ay puno ng pandaraya. Kahit na ito ay talagang isang walang laman na lungsod, marahil ang taong ito ay mayroon ding kanyang mga panlilinlang at gumagamit ng isang bagay upang labanan tayo pansamantala. Kung pagdudahan natin ang ating tropa dahil sa maliit na kapintasan ng pagkubkob, masyado bang nagmamadali? Tumanggaw si Mingyu,
Sumasang-ayon ako kay Lord Zhu na mahirap para kay Han Sanchen, isang sikat na aso, na samantalahin siya. Kahit na ito ay isang walang laman na lungsod, naniniwala ako na tiyak na hindi ito nagbibigay sa isa't isa. Ito ay isang dosenang oras lamang. Kayang-kaya nating maghintay. Nang marinig ang talumpati, tahimik na tumango ang karamihan. Well, magpahinga muna tayo. Bumubuhos na ang ulan, malapit na akong bumangon. Biglang may dumating na mensahe mula sa labas ng tent. Sa sumunod na segundo, isang figure ang sumugod, sabihin sa pinuno ng Dragon Sect na may emergency sa paanan ng bundok. Nang marinig ang talumpati, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas ng tent. Pagdating namin sa gilid ng bundok, nanlaki ang mga mata namin. Sa paanan ng bundok, nagkaroon ng isang malaking apoy, at hindi bababa sa libu-libong mga sulo ang nakasindi sa kakahuyan. Ito, anong kalokohan ito, shit, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon ng sulo. Talagang napakaraming tropa ng kaaway, may biglang sumigaw, hindi. Ang mga taong iyon ay handang umatake, malakas na sigaw ni Fu Tian, nabigla at nagalit si Ye Shijun, at halos kasabay nito, umuungal ang mga tambol sa ibaba ng bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!